Hey guys, bubo pala ito si Secretary Dizon. Ito ang katibayan ko bakit bubo siya. Ang konteksto na aking babanat ngayon ay pinag-awayan itong Cabral Files. Ang Cabral Files, according to batang congressman na si Leandro Legarda Leveste, ay nakuha niya yung Cabral Files noong September. November ba? Par November. Nakuha niya kay Cabral, buhay pa si Cabral daw. Pero hindi rin ako niwala na namatay ha. Klaro ko lang. At ngayon, pinost na ni Liveste sa Facebook niya. Ang dami nakalista ron. Lumabas doon, kung sino ba kakurakot, no? Pinakamaraming request namin, pinakakurakot sa lahat. So ngayon, sinasabi ni Attorney Claire Castro, ay heresida yun kasi hindi naman na-authenticate ni Cabral. Ako naman, Ma'am Claire, hindi na kailangan i-authenticate ni Cabral yun. The most important is, tuturuan ko kayo mamaya kung paano mag-authenticate. Hindi na importante na buhayin pa ang hindi namatay para ma-authenticate lang. Ito naman si DPWH Secretary Vince Dizon, preserved siguro siya. Tinawagan siguro siya ni Atty. Claire Castro na huwag mong abinin ha. Sinabi naman ngayon ni Vince Dizon, ang kinento niya. Ang alam ko diyan, pumunta doon hindi ako nagbigay ng approval, sabi ni Vince Dizon. Nakukuha siya ng kopya ng Cabral Files. Pero sinabi niya, alam naman niya na kinopya daw sa USB sa staff ni Cabral at namilit daw si Libeste. Naku naman. Ano naman, pag-isipan mo maigi yung statement mo, Vince Dizon. Kasi sa larangan ng korte, huling-huli ka na umamin ka. Na umamin ka na parang binigyan mo rin ng consent. Bakit? Sinabi mo na sa pilitan na kinuha, tapos sabi mo, iyan na sinabi sa iyo ni Cabral. Ibig sabihin, wala ka doon nung nangyari yun. So bakit mo paniniwalaan ang sinabi ni Cabral? Pwede natin sabihin, may tinatag kaming anti-mortem statement. Bago mamatay, pag may sinabi ang namatay, ay dinidim na totoo yung sinasabi ng namatay. Kasi sa kaisipan na ang mga tao na alam niya na malapit sa mamamatay ay hindi nagsisinungaling. Ganun po yun. Yan mga anti-mortem statements, ang lakas ng bigat yan pagdating sa korte. Ngayon, sinabi naman ni Cabral kay Dizon, according to Dizon, ay nasa files daw niya yun. Yung binigay kay Congressman Libeste. Pero pinilit daw yung staff niya na magkopya sa USB. So ano yung ibig sabihin? I-analyze natin ang doctrine ng anti-mortem statements. Sinabi ni mag-apply ba dito ang anti-mortem statements? Para kay Cabral, kasi sabi natin namatay siya pero hindi ko niwala namatay. Sabi natin namatay siya. Pwede ba natin masasabi na paniwalaan natin yung sinabi ni Dizon dahil sinabi sa kanya na isang taong namatay later on? Hindi po natin, ang sagot ko dyan ay hindi po natin mabigyan ng tiwala ang sinabi ni Dizon na according to him ay sinabi mismo sa kanya ni Undersecretary Cathy Cabral na namilit kang ito si Libeste na kinuha niyang files. Ang files ng Cabral files kung tawagin, listahan ng mga tao na may sa allocables. Pinakamaraming allocables doon si Romualdez, nakita ko doon si Sandro. Kaya galit na galit sila. Sabi ni Atty. Castro, heresy daw yun, heresy. Okay, doon muna tayo. May batas po tayo sa batas ng ebidensya na tinatawag na anti-mortem statements.
statements made by a person who is who knows that he is about to die, kung mag-survive man siya, pinapalagay na totoo yan. Sa kaisipan po, sa ngalan ng doktrina ng buhay ng tao, na walang taong alam niya na mapatay siya, walang tao na nagsisinungaling. Ganun pa ba, hindi siya mag-apply sapagkat hindi naman alam ni Cabral na mamamatay siya. In fact, buhay nga siya eh. So, gayon, ibig sabihin, pwede nating hindi paniwalaan si Vince Dizon na nagsabi na namilit lang daw si Libeste. I-analyze, ibangga natin ito sa katotohanan. Tingnan natin si Libeste. Si Libeste ay bagong congressman. Bata. First time na congressman. Sa tingin nyo ba, isang bata kagaya niya na hindi pa natutong magsinungaling, hindi pa nakatikim ng isang flood control project, ay magsisinungaling nung sinabi niya na kinuha niya, nagpaalam siya kay Vince Dizon at si Vince Dizon ang nagbigay ng authority para makakuha siya ng Cabral files? Sige nga. Sa gitna ni Dizon, nasanay na makakita ng corruption, at si Libeste na first time pa lang, sino sa dalawa pagpipilian mo? Sa batas ng ebidensya po, yung taong walang record ay mataas ang credentials. At ang taong may record na nakakita na may korupsyon nangyari ay mas mababa ng konti. Hindi ko sinasabi na wala ng credential si Vince Dizon. Bumababa na ng konti credential niya. At kung ibangga mong credential niya, laban kay Libeste, mas kapani-paniwala si Libeste. Pangatlo, meron tayong doktrina sa ebidensya na ang sinuman na ang nagsasabi na nangyari ang isang bagay na may patunay siya kahit kunti lang na nangyari nga, ay mas mataas ang bigat ng ebidensya niya sa kanyang sinabi kontra sa taong nagsasabi hindi nangyari. 3 points na, pabor kay Libeste. Number 4, andyan ang listahan, hawak ni Libeste. Papel, pinrint out niya. Meron siyang USB. Ngayon, ano ang gagawin para mapatunayan natin na hindi siya hearsay? Simple lang po, alam ng mga kahit ordinaryo na mga college students na mga magaling mag-copy. Alam na, dapat yung malaman po na kapag magkopya tayo mula sa computer, ilagay sa ating USB, pak, copy, pak. Pag-copy dyan, nakalagay po dyan yung petsa, oras ng pagkakopy kung kailan. At kung may GPS pa yan na connected sa location, may location services, may ilalagay pa kung saang opisina. So ang ibig sabihin, pag tiningnan mo lang ang USB, ebidensya na yun, hindi mo pwede mababago, hindi mo pwedeng matamper ang ebidensya na laman ng USB. Ang makikita mo pag binuksan mo properties, i-click mo properties ng USB, lalabas dyan, original, date of original creation. Yun lalagay. Kung November, yun November. Tapos, date of last modification, kung ginalaw mo, date of last modification. At saka may iba pang expert, pwede niyang kukunin ang original copy. So, with that, gagamitan mo ng electronic rules of evidence, ay pang-4 na puntos, panalo na naman si Libeste. Ngayon, pang-5 puntos, kunin mo computer. Ilagay sa screen, buksan sa screen ang mga papel, ikumpara sa papel na hawak ni Libeste. At kung pareho, verifiable, true. O 6 points na, Libeste panalo. So, it doesn't matter anymore kung inassert ni Vince Dizon na kinuha ni Libeste na sa pilitan
ang dokumento ng mga listahan ng magnanakaw o hindi. It is no longer important. Because what is important is verifiable naman, may kumpara mo naman pag binuksan mo computer. At kung hindi magtugma, ang kukunin yung nakalagay sa computer. Ano problema doon? At kung ipakita mong USB at pag binuksan mo sa properties ng USB at hindi man lamang nagalaw, hindi na modify, iyon na yun, original na yun. Hindi mo pwede babago yun. No amount of expertise in IT can ever tamper the date of creation of the document. So, maniwala pa ba kayo? Dapat maniwala kayo na totoo yan. Ito naman, punta natin pang-7 na pruweba natin, si Atty. Castro. Sabi niya, ay, ano daw ito? May hearsay pa daw dahil wala na si Cabral. Attorney, under the rules of evidence, hindi na kailangan na nandun si Cabral. What is important is, in the scheme of things in the computer, kung sino humahawak ng computer, hindi naman si Cabral nag-type niyan eh. Sekretary niya, patawag lang yun. At i-compare niya na siya din ang nag-download. At ibubuksan, i-compare din ang screen sa computer at saka papel. At under the rules of electronic evidence, yung printout galing sa computer ay considered as original document. So ano pang problema natin? Eh di ba? O ilabas natin ngayon yung dokumento ng Cabral Files. Yan, Leandro Legasta Lebeste. Leandro Legarda Lebeste. Ito po yung kanyang dokumento na sinabite. Buksan po natin. Ito po. Ilabas natin dito. So, palakihin natin. Ito, 2022 hanggang 2026 capital outlays, operational excluding FAPs, DPWH budget distribution, Region 1. Tingnan muna natin ano. Ito, laki naman ito. Teka. Dito natin kukunin sa kanyang paano ito para mapalaki natin. Ito na lang, makikita naman natin, no? May nakalagay. Distribution of budget. Ganito pala. Okay, nakuha ko na. DPWH budget distribution for fiscal year 2023 to 2026. So, ito. Ang Ilocos Norte, District 1, ay 42 billion. 398 million. 137. Sa HGAB, ibig sabihin House of Representatives at saka itong total. House of Representatives plus fiscal year ng 2025, so 12 plus 12, 24, plus fiscal year 2023, 14, that's 34 plus 4, 38, plus 3, 42. 42 billion. Ang first district ay si Sandro Marcos. Ang second district ay si Michael Marcos Barba ay tito ni
Tito de Sandro. Ang laki naman, no, 18 billion. Ang kasunod Ilocosor, kay Sigson, liit lang, 7 at saka 11 billion. La Union, 13 at saka 23. Ba, malaki itong 23 ah. Sino kaya ito? Second District. Second District. Si ano to? Si Paulo Ortiga. Grabe. Kurap talaga yung sa Ortiga na yan. Ayan. So, ang total niya is sa Pangasinan lamang 188 billion. Ilocos Region lang to, Region 1 lang, 188 billion. Grabe, matindi. So, ang ibang pang malaki, Pangasinan 6 District, 14 billion. Yung isa pang malaki, sa Pangasinan 1st District, 14 billion. Tapos sa Pangasinan 5th District, 11 billion. Pangasinan 3rd District, 13 billion. 8 billion pinakamababa sa Pangasinan. Tingnan natin dito. Sa Abra, ang total is 119 plus 188. So 288 bali 307 billion. Grabe naman kayo. Sa buong 3 taon, 307 billion na punta sa Region 1. Ayan. Ito naman sa Region 2. Ang pinakamataas sa Region 2 ay 27. Nueva Vizcaya, Lone District. Sino kaya Lone District sa Nueva Vizcaya? Swerte naman. Tapos sa Isabela, 4th District, 19. Ang kay Faustino D, kay Speaker eh. Yung ang isa Isabela, 2nd District, 18. Ang Cagayan, kay Lara, mga 17. Grabe, mga corrupt talaga. So, 178 billion lamang. Sa Region 3 naman, pinakamalaki sa Region 3 na project ay Bulacan 3rd District, 33 billion. Tsaka Bulacan 1st District, 28 billion. At saka Bulacan 5th District, 22 billion. Anak ng tets. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Sino pagbang malaki? 17 billion. Pampanga, 1st District. Sino 1st District Pampanga? Tapos 18 billion. Pampanga, 3rd District. Arilio nung Gonzales to malakas, mataas na pala. Tapos Pampanga, 4th District, 17 billion. Tapos Tarlac, 1st District. Pinakamalaki Tarlac, 29 billion sa 2nd District. Kay Noel Rivera to Bito may mas malaki, Zambales, 2nd District. Kay Jeffrey Conghon to Putsa. Ang kabuuan, 373 billion. Grabe kayo. Ito naman, Region 4A. 341 billion. Andito yung project ng malaki to ng Mindoro. Hindi pa dito kasama Mindoro. Hindi, 4A pala ito. So sa 4A, Batangas 1st District ay 16. Second District kay Girbil Royce Luistro, 13 billion. Sa Batangas 3rd District, 15. 4th District, 20 billion. Batangas 6th District, 10 billion. 15 billion. Sino pa bang ibang malaki rito? 26 billion, malaki Quezon 1st District. Tapos Quezon 2nd District kay JJ Suarez. 21 billion. Corrupt naman numero 1 to si Suarez. Nagkukontisan na sila ni Helen Tan. Ang asawa naman, Gobernador Helen Tan, asawa naman ni Region 1, Ilocos Norte, Engineering Region. Si Roniel Tan. Tapos Quezon 4th District, 20 billion. At total, 241 billion sa Quezon alone. Sa Region 4A. Ang sa 4B naman, Mindoro ang pinakamalaki. Occidental Mindoro, 42 million. Tapos Oriental Mindoro, dalawang Oriental Mindoro. 41 billion at saka 19 billion. Grabe. 80 billion na yan. Tapos Palawan, 2nd District, 19 billion.
Romblon, Lone District. Draw na. Laki ng kan mo, 34 billion na. Sa Marinduque, 17 billion. Ito naman, Region 5. Sino pinakamalaki sa Region 5? 44 billion. Sino to? Albay, 2nd District. Sino ba? 2nd District. Tapos, sino pang pinakakasunod malaki? 21 billion. Sino 21 billion? Camarines Sur, 5th District. Grabe ah. 27 billion. Sorsogon, 1st District. Sa kapatid dito ni Chis Escudero ah. Grabe. Ang total ay 272 billion. Dito naman tayo sa Region 6. Ang pinakamalaki rito ay Aklan. Kay Harisco. Antique pala. Antique, pinakamalaki. Sa kapatid ni kapatid ni Loren Ligarda, si Antonio Ligarda, congressman. Pinakamalaki sa Region 6. Tapos sa Iloilo 3rd District, 13 billion. Grabe kayo. Ay nako, ito pa ng bayang sinilangan ng aking nanay tatay. Bacolod, Negros Oriental, Negros Island Region, 91 billion. Ang pinakamalaki ay Negros Oriental, 2nd District, sa Sagarbarya. Grabe. Matindi. Second is Negros Occidental, 1st District. Si Benitez. Ito naman, Region 7, Bohol. Pare-pares, pinakamalaki ang 3rd District 19 billion. Cebu. Pinakamalaki sa Cebu, 15 billion sa 4th District. Tapos Lapu-Lapu, 8. Mandawi, 10 billion. Malaki, Cebu 7th District, pinakamalaki, 32 billion. Cebu City, 1st and 2nd, 6 and 9 billion. 177 billion ang kadamuan. So Region 8, sa Waray-Waray Region. Ang pinakamalaki rito ay natural, sa walang pabor-pabor, 1st District ng Leyte, si Martin Romualdez, 32 billion. 2nd District ng Leyte, 31 billion. Grabe. Ang 3rd, Eastern Samar, Lone District, grabe. Eastern Samar, sa Burungan. Grabe Sunod, Region 9. Zamboanga City. Sino pinakamalaki rito? Yung 13 billion, Zamboanga City, 2nd District. Sino pang iba? Zamboanga del Norte o lahat ng Zamboanga Peninsula. Ito, sa Region 9, Zamboanga Peninsula rin. May 13 billion pala dito 93 billion ang total dyan. Sunod sa BARM. Sa Basilan, ano pinakamalaki sa BARM? Ang pinakamalaki, Sulu, 1st District. So, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao. Walang Maguindanao dito yung 9 sa Region 9 na mga akbahan. Region 9 na mga BARM. Kasi may BARM, hati ang BARM Ito naman, sa Region 10. Bukidnon. 2nd District, kay Suberi. Meron pa 33 kay Kit Flores. Grabe. Pagdikit ka talaga kay Romualdez, laki-laki. Na pumirma ng impeachment laban kay Sara. Misamis Oriental, 2nd District Lord Swan, andyan din. Grabe kayo. Ito po yung mga budget sa Davao naman. Ang pinakamalaki Davao del Norte, 2nd District, mga kakampi ito nila Marcos, mga Lagdamio. Lone District, Davao del Sur, kakampi ni Marcos. Kaya malalaki. Tapos, Davao de Oro, 21 billion. Ngayon, ito naman ang isa Davao, anong region to? North Cotabato, Region 12 sa amin. South Cotabato, anong pinakamalaki rito? 15 billion. Sarangani, Lone District,
Pacquiao Sunod, North Cotabato, 14. North Cotabato, 3rd District, 12 billion. Tapos ang South Cotabato, 2nd District, 11 billion. Ang 3rd District, 11 billion. Ang South Cotabato, 1st District sa Pulumulok, Tupi na distrito at saka Jensan. Hiwalay pa yung Jensan eh. O, ang laki. O, Agusan, Caraga. O, pinakamalaki, 28 billion. Sa Agusan del Norte. Nako. Agusan del Norte sa kaya grupo ni ano to ni Fortun, Attorney Fortun. Ayun, may 18 billion pa. Surigao. Sa Surigao, dalawang Surigao del Sur, laki rin. Kay Mumo, Don Norte, kay East Barbers. Tsaka Matugas. Tapos Dinagat Island, 4 billion lang. Agusan del Sur, 2nd District. Agusan del Sur, 2nd District, 19. Del Sur, 1st District, 20. Nako, ito po yung listahan ni mga listahan ni Leandro Mendoza. So nakita na ninyo? Ay, buhay. So, yun lamang po yan. So ano, totoo yan? Hindi. Ang tanong lang dyan, totoo hindi. In-explain ko na kanina na nagsisinungaling dito si Vince Dizon. Si Cabral na rin may sabi na 51 billion insertion ni Pulong. Matagal na po yan. I-vlog ko na kanina, Mr. YouTuber. Nakinig ka pa eh. Inamin na yan ni Mr. Bakit pa ulit-ulit mo sinasabi na si Cabral nagsabi na si Pulong may 51? Inamin na nga ni Pulong yan. Bakit pa ano bang away dyan? Mga kupal talaga kayo. Paulit-ulit ka, Mr. YouTuber, kung sino ka man. Si Trillanes Kata. Mga sinungaling talaga kayo. Yasmin, Doc, yung mga humusga kay BP, sila ngayon lumilitaw na kawatan. Talagang mga kawatan sila. O, Troll Army 1616, I love Billy now, kindly indulge us. As to why Congressman Lebesti would still lie. Hindi siya nagsisinungaling, nagsasabi po ng totoo yung bata. Kayo lang ang sinungaling. Benjamin Hunatas, hindi pa niya nakita kaya di siya nakapagsabi ng fake. Ay nako, Perni Pinto, I love Bill. Ay puro mga puro mga troll. Naku, wala pa akong audience nakakampi ko, puro troll. Ay, kawawa naman ako. Oh, lahat troll, lahat. Akalain mo ba naman, bira lang ako mag-vlog tapos ang lahat ng mga nag-comment sa akin, kalaban ko. Nako, kawawa naman ako. Merry Christmas na lang. Happy New Year's Innocentes. Okay, hanggang dyan lamang po tayo.